So yun, good day listeners, this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Pakaganda na itong araw na to dahil may dumating na package sa atin. Isa nga tayo sa napagkatiwalaan ni Insta360. Yan o, pinadala niya tayo ng camera. So ite-testing natin to sa mga future reviews natin. Nakaka-excite na, so mas maganda na yung maihahatid ko sa inyo mga reviews. Sobrang dami pang kasama. Ayan o, may fast charger hub, may all-purpose tripod, may accessory shoe, mounting bracket, may carry case, tapos may mic adapter, may motorcycle mount bundle, battery base, dalawa, tsaka ito, Insta360, ito yata invisible na stick. Tapos meron pa dito WWE belt. Hindi, joke lang. Dito may kakabit nyo para maging invisible. Makita nyo yung mga test drive ko na kita yung buong motor. Excited na ako dito kasi may dumating din sa labas na bagong motor from Honda na i-review natin susunod. So gagamitin natin tong camera na to para i-testing siya. But for now, check muna natin yun sa labas. Without further ado, let's get right to it. So yun na listeners, gamit ko na ngayon yung Insta360 na 1R. Ito yung parang functionality niya na simpleng action camera lang. So check ko lang kung ano yung quality niya. And sakto kasi may dumating dito na bagong Honda unit. Napakaganda nito, ayan o. Honda ADV, parang kotse. Ganda ng itsura niya. Tapos yung emblem kulay gold. Ayan o. Showa shock din. Medyo dinaan ko na kasi ito kagabi sa medyo maulan kasi ngayon eh. So check natin yung cool shots na magagawa ko dito sa camera na to. And napakaganda din ng motor. So check natin ngayon. So tara. So yan, isa sobrang bago pa nung pinadala sa atin na unit. Keyless yan, nandito sa akin ang susi. Yan, keyless. Yan ang pinaka-latest ngayon to. 2021 po. Tanggalin natin ito. May plastic pa, sobrang bago. Ako unang gagamit nito. Ano na ganyan? 150,000 po. 149 pati itong windshield, tsaka ako natatanggalin to. Pamagasgasan pagka full review na. Gawa natin ng first impression. Sobrang tip-top ako dito. I'm around 5'3 to 5'4 oh. Pero kaya naman, magaan yung motor eh. Sobrang gaan niya. Kaya kahit tip-top ako, kayang-kaya, no? So tahimik na siya i-start kasi may ACG na siya. Ayan, alternating current generator. Start ko siya. Wala man lang kahit anong ignition sound, di ba? So ito na siya. So it's still 2 valves, 4-stroke single overhead cam, 150cc na motor. Ang pinaka selling point nito is yung kanyang suspension. Ayan, no? Napakaganda niya. It is made for off-road experience talaga. So pero itong kasing ADV na to, na Edisens, to be honest, manghihinayang ka talaga to ipang pure off-road eh. Maaari to, maganda to pang Philippine Loop, yung mga ganon, kung sakali man nag-i-endurance challenge ka. Sobrang solid nito kasi ayan o, okay na okay siya sa mga lubak-lubak. Lalong lalo na kung sakto yung weight mo para sa suspension. Pagdating naman sa power, check natin. Kasi mamaya may mga dadaanan ako mga paakyat. Pero so far sa straight, okay naman siya dito sa mga road na ganito. Parang nasa loob ka pa ng village. Sobrang feel na feel mong meron naman siyang acceleration. Though otherwise, kapag ka nasa open highway ka na, dun mo mafe-feel na sakto lang yung power na hatid niya. So I think this motorcycle goes really best the newbies, yung mga beginner. Kasi yung motor mukhang malaki pero magaan siya, pero yung hatid niya na power is sakto lang siya, no? For 150cc category, makatarungan na. Pagdating naman sa riding position, naka-upright ka, may 2 choices ang paa. Pwedeng ganyan lang, ayan o, ganyan. O kaya pwedeng cruising style, which is dito. So medyo maliit ako na rider and it fits perfect for me. Siguro hanggang 5'5", 5'6", okay na okay dito. For taller riders, etong option na parang cruising style is medyo maikli.
No, so ang pinaka inyong riding position is ganito, upright. Yan, yung regular na riding position. Kung medyo matangkad kayo, pwede pa rin naman siguro kung talagang aatras kayo sa dulong-dulo. Kayang-kaya pa din. But yung recommendation ko, just in case you're trying to decide kung it will fit you according to your height, ayun yung masasabi ko sa kanya. Pagdating sa traffic, ayan, tingkayad akong sobra. So, ayun yung medyo i-take note ninyo. Okay lang siya kasi magaan naman totally yung motor, no? So kahit tingkayad pa ako, ayos lang sa akin. I have experienced motorcycle that's way much heavier than this. So itong isang to, wala, madali lang to sa akin. Automatic pa. So okay na okay siya. Traffic situation, check natin. Pagdating sa traffic, of course, hindi mo maaasahan na kagaya nun sa Honda Click kasi sobrang liit ng motor na yon and mas mabilis yung isingit sa traffic situation. So dito sa isang to, pag-aaralan mo muna to sa umpisa. Pero hindi din naman siya ganun kahirap, no? Kasi nga magaan yung motor and maganda yung kanyang handling. So pagdating sa traffic situation, pag-aralan mo muna, kabisaduhin mo muna yung motor bago ka magtangka na magpasingit-singit sa traffic. So pagdating naman sa power na acceleration, pagdating dito sa mga streets na ganito, meron siya ibubuga, and dama mo na matipid pa rin siya sa fuel consumption. Kasi nga 2 valves siya eh. Compared mo halimbawa sa PCX 160 ngayon na bagong labas is 4 valves na. Definitely mas malakas yung torque nun, and also yung acceleration. Nagbago rin yung compression ratio nun. So you can compare it kasi magkaiba sila ng hatid ngayon na parang riding experience. Talagang unique siya sa kalsada eh. I mean yung pagka may dumaan ka, akala nila big bike eh, napapalingon talaga sila. So yun yung isa sa akin parang pride of ownership na selling point niya for me. Napaka-unique niya sa kalsada. Itsura pa lang niya, mamahalin talaga. Napakaganda, premium yung itsura niya. If you want something na talaga may pride of ownership kayo, Honda yan eh. Number 1 yan. Yun yung busina niya na maaasahan natin. Eto may relays, tingnan nyo. Pag dumaan ako dyan sa relays na yan, usually hirap na hirap yung suspension dito. Dito sa Honda ADV parang wala kang dinaanan na relays, parang patag pa rin yung dinaanan mo. Hindi niya iindahin, ganun kaganda yung play ng suspension niya. Of course, yung play ng suspension, merong iba't ibang gamit yan. So matigas for racing, and then yung ganito naman is for rough roads, semi-off roads. So hindi mo masasabi na pangit o maganda ang isang suspension kasi may iba't ibang nga siyang gamit. So for this one, it is good dito sa pang-araw-araw na kalye ng Pinas, no? Napakagaling niya. Napakatahimik nga lang. So pagdating dito sa mga overtake na ganito, you might want to use your horn, yung busina ninyo para mapansin kayo kung overtake kayo kasi wala talagang katunog-tunog. Napakatahimik. Bagay na bagay ito dun sa mga tao naghahanap ng payapang motor, tahimik, menos noise pollution. Bagay na bagay ito. Talagang napakapayapa mo kapag dito ka sumakay sa Honda ADV 150. Kahit nga pagod ka eh. Kung halimbawa mag Philippine loop ka, antok ka, pagod ka, wala ka dapat ipangamba dito kasi mabiglaan lubak. Kayang-kaya niya i-endure. Nakawala din sa traffic. Dito na tayo sa Southwoods. Napakaganda pa ng meter panel niya, LSS. Ayan o, very stylish. So kulay blue yung kanya meter panel. Tapos may orasan na, may speedometer, average fuel consumption. Halos lahat ng kailangan mo nandyan na. Of course, bubusisiin pa natin yan sa ating full review. This is just a first impression. Pagdating sa traffic, hindi naman ako nahirapan. Magaan pala yung motor. Magaan pa din. Nakakatuwa siya gamitin. And hindi rin nakakatakot magbabilis dahil nga very stable siya pagdating sa high speed. Ang ganda ng pagkaka-build sa kanya, no? Ito talagang kakaiba tong motor na to. Wow, ganda ng sasakyan. Na-speechless ako bigla din ah. Susunod, car reviews naman. Ganda talaga ng suspension kahit idaan ko sa lubak. Walang ka-stress. Siguro mas komportable to kung gagawin mong daily drive, no? Napaka-komportable. Ganyan, no? Mga daan ng Pinas na sinisira nila tapos gagawain ulit ng mas matagal. Ayan, kayang-kaya natin sagasaan yan ng walang kahirap-hirap. Lalo na kung medyo lubak-lubak sa mga lagi yung dinadaanan or hindi nyo maiwasan dumaan sa mga ganitong klaseng lugar. Sobra solid, napakaganda niya. So mamaya testing natin sa paakyat, no? Kung halimbawa gusto nyo mamundok o kaya naman maggala lang, long ride na puro bundok-bundukan, medyo matatarik yung panikan doon.
Laki yan. Oy. Ang laki ng lubak pero kayang-kaya. Ito nakakatawa niyan. Sa lubak ko na talaga dinadaan eh. Walang ano-ano yung lubak dito. Kadalasan tong kalsada na to, iniiwasan ko to kasi nga lubak-lubak. Pero alam ko naka-ADV ako ngayon. Gusto kong matesting yung suspension. Sobrang astig. Wala talagang kahirap-hirap. Hindi ka may stress dito kahit gaano kahaba biyahe. Napaka-komportable niya. I'm still trying to check all the options o kaya naman yung mga talagang dapat mo i-check kung ano yung may mga kailangan mo sa motor, hindi lang yung basta gusto mo lang, dapat kailangan mo din. Yun yung dito na pumapasok yung Honda ADV na pwedeng gusto mo siya and kailangan mo din siya. Kasi yung iba dyan, halimbawa merong mga back injury o kaya naman may tama sa spine, may mga sakit na, rayu-rayuma, ganyan. Ito perfect to na pang touring kasi nga napakaganda ng suspension. So hindi ka talaga hindi matatagtag yung lower spine mo, yung lower back ko. Hindi, walang ka stress sa lower back, no? Yun yung maganda sa kanya. So para sa mga medyo iniingatan ng kanilang may mga condition na ganoon na ayaw na nabubugbog yung lower back nila and gusto ng mas maayos na handling, ng kaya magpatakbo ng mabilis makapunta kung saan ka man dapat pumunta pero hindi nai-stress yung iyong katawan, hindi ka bugbog sarado. Ito talaga, napakaganda nito Honda ADV para sa mga ganong scenario. And napakatipid din sa gas, no? Very fuel efficient siya. Ako, walwal mode ako, 34.8. Pero konting-konti pa lang kasi natatakbo, 38.9 pa lang natatakbo niyan. So hindi pa yan ganun ka-accurate. Antayin natin maka 100 kilometers yan para talaga matesting ko kung ano yung mga laro nung average fuel consumption niya. Pero ako kasi walwal mode kasi ako lagi, no? Hindi ako nagtitipid mode. Lalo sayang ang oras, kaya ka nga nagmotor eh, di ba? Para makatipid ka sa oras. Kasi kung aabot ka ng 5 oras, 3 oras, 2 oras sa biyahe, ang dahil mo na nasayang na oras na madami ka pang pwede nagawa doon. So kaya that's why nagmumotor tayo. And ito isa sa mga magagandang hatid ni Honda na kahit gusto mong mabilis makapunta sa iyong pupuntahan, may sapat siya na power. At the same time, kung ganito naman ang kalsada sa inyo, ayan o, ganyang kalulubak, wala ka problema. Hindi yung pagod ka na sa trabaho, pagod ka pa pag uwi sa biyahe, di ba? Pagdating sa singitan sa traffic, ayun, na-experience ko nga yung traffic situation kanina. Kayang-kaya, magaan ng motor, kayang-kaya isingin sa traffic. Doon ka na lang talaga mag-aalangan sa sobrang sisikip na mga sisingitan mo. Kasi nga, hindi naman siya kasing nipis ng Honda Genio, ng Honda Click. Pero it doesn't mean na hindi siya kasya. Kasi nagkakasya din ako dun sa mga dinadaanan ng Honda Beat kanina. So, ibig sabihin, okay siya, no? May sisingin mo pa rin sa traffic. Yun nga lang, ikaw mismo yung mag-aaral kung paano mo siya ipopwesto ng tama na hindi magagasgasan yung motor mo. Kasi napakaganda ng motor sayang naman kung magagasgasan. That's why nakakapanghinayang nga siya ipang pure na trail riding or off-road experience. Kasi nga yung motor is parang PCX lang siya na sabi yung PCX yung medyo gentleman. Ito yung medyo bad boy, medyo bad boy looking. Yung PCX parang good boy yun good boy. So para to sa mga gustong maiba, no? Gusto ng angas sa kalsada, tapos at the same time gusto nyong yung pride of ownership na naka Honda ADV 150 kayo. Kasi hindi biro-biro ang Honda ADV 150. Napakaganda ng quality nito. Dahil nga tingnan nyo pa lang sa presyo, di ba? Gawang Honda pa. Honda is the Philippines #1 motorcycle company. Makakasiguro ka na hindi sayang ang pusta mo kung sakasakali mong mag Honda ADV 150 ka. At the same time, pansinin nyo yung ibang motovlogger. Meron akong mga motovlogger na nakita biglang nag-shift isang motor, tapos biglang nag Honda ADV sila, nag-shift sila sa Honda ADV. Pag nakita mo kasi ito sa personal netizen, magugulat ka may starstruck ka, para ka may kotse napakaganda niya, napakaganda. At the same time, yung first impression ko dito way back 2020, 1 year ago, nang una ko itong masakyan, ito yung motor na nalabat first ride talaga ako. Sobrang ganda ng ng riding experience ko dito sa motor na to. Yung hatid niya na riding experience, incomparable talaga. Iba kasi yung papers, netizens, iba yung papers, iba yung specs sa mga papel, sa mga vlogs, iba yon kapag ka nasakyan mo na yung motor.
Yun is factor lang, yung mga specifications. Hindi ko sinasabing baliwala yun. That is just one factor. Pero kailangan, kung gusto mo talaga yung motor, manood ka ng mga riding experience. Yun yung talaga. Kasi iba yung kapag nasakyan mo na yung motor, iba yung binabasa mo lang sa papel, no? So ayun yung isa sa tip ko sa inyo kapag bibili kayo. Kaya yung mga motovloggers, hindi ako nagtataka na maraming biglang nag-ship dito sa ADV 150. Ayan, paahon yan, no? Wala palang guhit tong kalsada na to, Netizen's. Ito, pababa. Check natin yung engine brake. I'm not gonna use any brakes unless doon na tayo sa malapit. Kung masyado mabilis kailangan ng preno. Masyado matarik to dahil na-aksidente dito Engine brake nya sapat na, no? Dahil mabigat yung motor, assist ka pa rin ng preno dahil sobrang tarik ng isang to. Ito naman, sobrang tarik na papanik. Pakyat tayo, akyat. Full throttle. Solo rider. Ang aking weight 64 kilograms. Ayan. Expect 60 61. 61 kph. Grabing papanik. Matarik na papanik 'yon, no? Hindi yun basta-basta papanik na lugar lang or paakyat. Grabing paahon 'yun. So naka 60 pa rin siya. So meron pa rin tayong expect na power output talaga sa motor na to. Sabi ko nga, pwede kang may masagasaan dito nang hindi mo nararamdaman Yun yung nakakaano. Very safe siya, of course. Pero syempre, di ba, kawawa naman kung may masagasaan ka dito. Bawa, mga pusa, aso, di mo man lang mararamdaman Parang tela lang yung mga lubak-lubak dito Ang kahinaan niya or ang mararamdaman mong lubak is yung lubak na na palalim. Kapag mga parang paumbok na mga lubak, walang problema. Pero yung mga palalim, dun mo mararamdaman yung lubak. Pero kapag mga parang humps, mga paumbok na mga humps, na mga lubak-lubak, wala, di mo mararamdaman. So ngayon check natin yung magiging reaction ng girlfriend ko dito sa ADV 150. Napakalaking motor nito, napakaganda rin. Of course, nag-expect tayo ng maganda-ganda reaction sa kanya. Siguro hatiin ko na lang to sa part 2 ng vlog ko. Panoorin niyo yung reaction ng girlfriend ko, kung matutuwa ba siya, magugustuhan niya ba, para magka-idea din kayo kapag may OBR kayo kung okay din ba siya sa angkasan. So that's it for today's vlog, Netizens. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Mag-subscribe ka kasi gagawa natin ng full review to. For now, this is just a first impression ride. Gusto ko lang makuhanan yung unang sakay ko sa ADV. Para kasi priceless kasi yung mga unang reaction. Dapat yun talaga nakukuhanan. Para makatulong talaga dun sa mga nagpaplanong bumili. And if you're someone who's planning to buy ADV 150, siguradong pusta tong isang to. Pero antayin niyo yung full review ko. Bibigyang silip natin bawat bagay, himay-himayin natin. For now, check natin yung reaction ng OBR ko. So that's it. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.